To my dearest Norma, ipagpatawad mo sana ang paggambala ko sa iyong ito. Kapag kita ay kaharap, ay hindi maipagtapat sa iyo ang aking niloloob, kung kaya sa liham ko na lang ipagtatapat. Pinakaiibig kita at pinakamamahal kita ng higit pa sa aking buhay. Love, Danny Boy. Kay tamis nga namang mapag-alayan ang pag-ibig, lalo na't nagmula sa puso at isinulat ng kamay sa isang liham. Kilalanin ang dalawang nagmamahalan sa likod ng love letter na yan. Sa baon na ito ng 80-year-old lola na si Norma, nakatago ang mga pinakaiingatan niyang yaman. Ang inipong mga sulat mula sa asawang si Lolo Danilo. Taong 1961, nang unang maging magkaibigan ang nooy 15 anyos na si Norma at 17 anyos na si Danilo. Sa isang club na kinabilangan ng mga teenager na mahilig magtipon pagkatapos ng eskwela. Nagwapuhan ako. At saka ang kinis niya noon. Kras ba tawag doon? Yung parang gusto mo siyang makita. Ganon. Kras ba yun? Hindi ko kasi alam yung mga ganon eh. Dudungaw na ako. Haabangan ko na siya. Hindi raw dumada-move si Danilo sa harap ng kanilang mga kaibigan. Pero mahiyain man, masugid naman daw siya kung dumalaw sa bahay ng dalaga. Kaya pagdating ng hapon, pag labas niya, labas ko, pupunta na sa amin yun. Tapos may sulat na naman dumating. Pasensya ka na, Ika, kung palagi akong pumupunta sa inyo. Baka Ika, ikaw naiinis na. Kaya lang, Ika, gusto kong makikita ka. At para maipagtapat ang kanyang nararamdaman, si Danilo, idinaan din ito sa sulat. Siyempre, kikiligin ka. Siyempre, parang masarap sa pakiramdam mo yung ganon. Naghintay pa ako ng kung ilang buwan. Matyagang nanuyo si Danilo hanggang ang dalaga sumasagot na rin sa kanyang mga liham. Pero dahil ang lola nyo, dalagang Pilipina, umabot lang naman ng mahigit 3 taon ang kanilang ligawan. Noong sabi mo, sasagutin mo ako noong December, parang pamasko mo sa akin. Sabi ko, teka muna, baka maghintay-intay ka pa. Kaya noong Valentine's, nung ko siya sinagot, harapan, tinatuwa siya sa wakas. Sa wakas, nakuha ko rin ng sagot. Masaya man ang buhay pag-ibig. May hinanakit naman daw si Norma noon sa pamilya dahil sa plano ng inang mag-asawa ulit. Ang naging solusyon nila, magtanan na. Noong Sabado yun Sabado kami umalis pagkaraan sa trabaho. Ngayon, nung kinabukasan Linggo, madaling araw pa merong kumakatok doon sa alin niya, tiyahin niya, na tatay pala niya. Sinundo sila ng kanilang magulang at kalaunan na pagpasyahan daw nilang ipakasal na ang dalawa para hindi na magtanan. Pero inilihim daw nila ito noon sa pinagtatrabahuang pabrika. Nang mabuntis, nagdesisyon na si Lola Norma na tumigil sa trabaho. At kalaunan, nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng 3 supling. Pinasok ang pagmemekaniko at pagiging construction worker. Hinanap din ng swerte sa pangingisda, pero sa kasamaang palad, nanakawan daw siya ng bangka. Hindi sumuko si Lolo Danilo at namasada ng tricycle para maitaguyod ang pamilya. Nakapagtapos sa kolehiyo ang mga anak at nagkaroon na rin ng kani-kanilang pamilya. Sa paglipas ng panahon, mga apo naman ang pinagtuunan niya ng pansin. Magchat-chat yan, ate, binilan ka na ni Lolo mo ng merienda, baba ka na. Yon, tuwing hapon po, ganun si Lolo. Ayun po, nasanay siya na, imbis na ako na lang yung bibili para sa sarili ko, binibilan niya po ako po yung naaalala niya. Sinusundo kami ng lolo namin. Malayo, Bukawi pa kami nag-aaral nun Pero higit daw sa kasipagan ni Lolo Danilo, mas napatunayan ni Lola Norma ang pagmamahal ng asawa nang magkaroon siya ng breast cancer sa edad na 55. Yung Bible, halos ganyan sa katawan ko. Gumaling na ako. Awa ng Diyos.
Dininig naman niya ako hanggang dito. Hindi raw siya iniwan sa laban ni Lolo Danilo at hinarap nila ito ng magkasama. Yung mga gawain kong magluto, magligpit ng siya gumagawa. Bago siya lumabas ng tricycle, lakasan mo magpagaling ka. Hindi ka pa mawawala sa amin. Sa pagmamahal at pananampalataya, nalagpasan nilang dalawa ang malaking dagok na ito ng magkasama. Hanggang sa pagtanda, magkasangga. Pero taong 2024 daw nang dumating ang pinakamalaking dagok sa buhay ng mag-asawa. Si Lolo Danilo kasi tinamaan ng pneumonia at sakit sa kidney. Ang akala raw nilang check-up lang, nauwi sa bangungot nang hindi na pinauwi ng ospital si Lolo Danilo at 1 linggo lamang matapos nito, siya'y pumanaw. May binitawan pa siyang salita, intayin mo ako ha. At uuwi ako. Hindi nangyari. Masakit. Dahil paalam niya, uuwi siya. Tapos hindi nangyari. Sa tulong ng kanilang pamilya, unti-unting kinaya ni Lola Norma ang pagkawala ng asawa. Wala na po si Lolo, parang madami pa rin po kami, maingay pa rin po kami. Tapos hindi po maramdaman ni Lola na mag-isa lang siya, ganon. Kaya gano'n na lang ang pagpapahalaga ni Lola sa mga naitagong sulat ni Lolo sa kanya. At ang sinimula ni Lolo Danilo na pagsulat ng liham, ipagpapatuloy daw ng kanilang mga apo para kay Lola Norma. Dearest Lola, thank you sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. Mula kay Lolo, sa mga anak mo, at sa amin na ngayong mga apo mo. Hindi madali, pero kinaya at patuloy na kinakaya. Always remember po that we are here for you parati. Hindi po ako magsasawang kulayan kayo ng buhok. Tiisin nyo na lang po yung mga pang-iinis ko sa inyo. Kapag po may ipapasabay kayo sa grocery, bibilin ko pa rin po. I love you, La. At sa nalalapit na second death anniversary ni Lola Danilo sa July 27, si Lola Norma naman daw ang magsusulat ng liham sa pinakamamahal na asawa. At hindi man daw ito personal na matatanggap ni Lolo. Ipararating pa rin niya ito sa langit. Tay, alam ko na masaya ka na diyan sa kinaroroonan mo ngayon. Huwag mo akong intindihin dahil hindi naman ako pinababayaan ng mga anak natin. Alam ko na darating ang araw na magkakasama tayo diyan sa with our Lord Jesus Christ. Nami-miss ko na ang iyong mga pag-aalala sa akin. Miss na kita and I love you so much. Sa bawat liham na iniwan ni Lolo para kay Lola, muling nabubuhay ang mga alaala ng isang pag-ibig na pinatatag ng panahon. At sa bawat letrang kanyang binabasa, muli siyang pinatatatag ng pagmamahal na iniwan nito. Isang pag-ibig na baon-baon niya hanggang sa muli nilang pagkikita.